2 linggo mula nang dumating sa Pilipinas ang Magtiya, ay nagawa na agad ng paraan ni Emma ang pagtungo ni Janine sa mga kordero. On the 3rd week ay nakahanda na ang dalaga sa pagtungo sa Lukban bilang isang estudyante na gumagawa ng agricultural thesis. Ang manager ng bangko sa Lukban branch ay kaibigan ng mga kordero at sa pamamagitan nito sa mismong bahay ng mga kordero tutuloy si Janine bilang guest sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. "Kailangan ko bang gumamit ng sasakyan, tita?" Tanong niya sa tiyahin habang pumapasok sa kotse. "Hindi kaya maghinala ang mga kordero sa akin na hindi ako isang ordinaryong estudyante. Uso na ngayon ang middle income family ang may sariling sasakyan out of necessity, iya. At ang mga karid na iyan na bukod sa maliit ay segunda mano pa." Nasa mukha nito ang distaste habang hinagod ng tingin ng lumang kotse. Kung ito ang masusunod ay hindi nito papayagan si Janine na mag-drive ng ganon kaliit at lumang sasakyan. May palagay siyang unsafe ang kotse para sa pamangkin. Pinapasok ni Janine ang susi sa ignition nang muling magsalita sa Emma. "Remember Ali, Janine, ang nakatagpo natin sa airport sa LA nung araw na pauwi tayo ng Pilipinas?" "Yeah, what about her?" "Ngayon ko lang naalala, iha. Nasa Lukban din pala nakatira ngayon ang batang iyon since she married that farmer." Nahinto sa pagpihit ng susi si Janine at tumingala sa tiyahin. "You don't think I'll meet Ali there by chance, do you?" "Oh, I don't think so. Knowing Ali, magtatagal yun sa Amerika. At kung sakali mang bumalik sila agad, ay malaki naman ang Lukban. Chances are, malayo ito sa Fuentebella Farm." "Fuentebella Farm?" "Ali's husband owns the farm, the only consolation about the marriage," she said in a dry tone. "Hindi ko masyadong kabisado ang istorya. You were in the States when Lila's daughter married that farmer secretly." Matiim nitong tinitigan ng pamangkin with a warning in her eyes. "Though I doubt kung may mapagtutuunan ka ng pansin sa bundok na pupuntahan mo. Still, I'm warning you. No hanky-panky, Janine. Huwag kang magkakamaling pumatol sa kung sino mang magpapalipad hangin sa mga magbubukid doon." Hindi na kumibo si Janine. Isanara ang pinto ng segunda manong kotse na binili ni Emma para lang sa lakad niyang ito. Binuhay ang makina at itinastras palabas ng garahe. Hindi niya matandaan kung saang bayan nagsimulang umulan na nauwi sa mahinang tikatik nang makarating siya ng Lukban. And she thought na hindi naman pala gaanong probinsya ang town proper. At mula raw na ipinagtanong niya kung paano siya makarating sa bahay ng mga kordero. Isang maliit at nagpuputik na danang nilikuan niya. Parang pagong sa bagal ang pagtakbo ng kotse na hindi pa yata pumapalo sa 10 milyahe. Makitid ang daan na napapaligiran ng walang katapusang hilera ng mga puno ng niyog. Kulay pulang malagkit at basang lupa na sa pakiwaring mababaw ng gulong niya noong mga oras. Ang malalaking lubak ay puno ng tubig gawa ng ulan marahil. "Ano ba naman kasi itong nadaanan ko?" usal niya. Iniisip kong nagkamali siya ng daan. Ang sabi niyang napagtanongan ay makakakita siya ng arkong may nakasulat na Fuentebella Farm at kasunod na nito ang lupain ng mga kordero. Muntik na niyang ibalik ang kotse nang marinig ang Fuentebella Farm. Sa lahat naman ng lupaing maaaring magkalapit ay ang Fuentebella Farm pa na malapit sa mga kordero. Pero determinado siyang makita ang ina at nakalis na siya ng Lukban bago pa man makabalik ng Pilipinas si Ali at ang asawa nito. At kalahating oras na sayang nagdadrive ay wala pa siyang nakikita ang arko na nakakikitaan niya ng Fuentebella Farm. At bakit napakakitid naman ang daan na mukhang hindi naman yata dinadaanan ng sasakyan. May pakiramdam siyang mababaklasan ng mga oras ang mga underchases ng kotse sa ilalim ng mga lubak. "Oh no," aniya ng mapo ng pagsulpot sa unahan ng isang lalaking nakasakay sa kalabaw na may hilang karumatang puno ng buko. Bagya siyang nagminor kasabay ng paglabas ng kaliwang braso at sinenyasan ng taong nasa likod ng kalabaw na tumabi. At ewan kung napapansin siyang wala namang tatabihan dahil mga puno na ng niyog ang nasa gilid ng daan. At bagaman mabagal ay tuloy-tuloy pa rin siya. Inaasahang ang makakasalubong ang iwas. Hindi niya pinapansin ang konsentrasyon nito na siya ang huminto. Nagsalubong ang mga kilay ng dalaga. Bakit kailangang siya ang huminto? Nang halos ilang di pa na ang layo nila sa isa't isa, kinabahan ng dalaga dahil hindi umiiwas ang nakakasalubong. Kinabig niya ng bahagya pa kanan ng kotse. Sanhi upang mabaon sa iniiwasang lubak ang gulong nito. Ang karumatay ganoon din, sumadsad sa tabi at tumama sa puno ng niyog ang kahoy na gulong dahil sa pag-iwas sa kanya at umaob ang kariton kasama ang mga buko. "Damn," she swore angrily. Malalim ang lubak at kahit na anong gawin niyang apak sa clutch at accelerator upang maiahon ng sasakyan ay lalo lamang nabaw ng gulong sa putik.
Galit na lumabas ng kotse ang dalaga at humakbang patungo sa karumata. Ang lalaki husto lang nakatayo mula sa pagkakahulog sa kalabaw. Tingnan mo ang ginawa mo. Paano ko ngayon maiiahon ang kotse ko dito? Bahagya niyang nilingon ng sasakyan na halos mapuno ng putik ang mga tagiliran. Bakit hindi ka huminto? Ako nga po itong nahulog sa kalabaw. Ay, at kayo po ang hindi huminto eh. Pang-isahan lang po itong daan. Sagot ng binatilyo na niyuko at dinampot ang malaking sombrero sa damuhan. Tingnan niyo tuloy ang nangyari sa mga karga ko. Hindi makapaniwalang nilingang nagkalit ng mga buko. Madaling ibalik ang buko dyan sa kariton mo. Ang kotse ko hindi madaling iahon. Galit niyang katwiran. Kaya abutin ito ng ilang oras para lang damputing isa-isa at ikarga sa karumata. Wika ng binatilyo na napaungol nang mapunang nabali ang kahoy na kumakabit sa karumata patungo sa balikat ng kalabaw. Paano ngayon yan? Nanlumong na upo sa tabi ng karumata ang binatilyo. Nihintay sa bayan ito ngayong umaga. Abat, puno ng iritasyon ng tinig niya at halos panlisikan ng mga mata ang binatilyo. Huwag mo intindihin iyang kariton mo. Gumawa ka ng paraang maiahon ng sasakyan ko dito dahil nagmamadali ako. Utos niya sa mataas na tinig. Bahagya nang narinig ang paparating na kabayo mula sa likuran. Subalit ang binatilyo ay nagangat agad ng tingin. Ano ang nangyari, Poldo? Ang tinig nito ang nagpalingon kay Janine. Its huskiness vibrated around it. Pero hindi nakarating sa mukha ng lalaki ang paningin ng dalaka. Nanlaki ang mga mata sa malaki at magilas na estalyon sa likod niya. Wala sa loob na bahagyang ibinaba mula sa mga mata ang dark glasses upang pintahan ng hayop. Isang apanlosa, itim na itim ang kulay. At may white spot sa bandang likuran. Where is she? Bakit may ganitong uri ng mamahaling kabayo sa bukid nito? Sa pagkakatanda na nakakita siya ng itong uri ng kabayo sa Paso de Blas, isang isla na pag-aari ng kaibigan ng tita Emma niya. Jake, bigla na lang sumulpot sa dulong daan ng sasakyan niya at hindi siya huminto kahit na sumenyas na ako. Ang binatilyo na nakapagpapuko sa paghanga ng dalaga sa estalyon. Aba, at ako pa ang sinisi mo. Singhal niyang baling dito na nakapamewang. Dapat ay ikaw ang huminto dahil nauna akong sumenyas sa iyong tumabi ka. Tingnan mo nga ang nababasa na ako dito ng ulan. Palusong po ang daan at mabigat ang karga ko. Hindi ako maaaring huminto. Katwiran ito sa kanya bago muling ibinalik kay Jake ang tingin na bali tuloy ang kariton ko, Jake. Inaasahan pa naman ngayon sa bayan ito. Iwan mo ang karumata mo dito, Poldo. Utos ng lalaki na ang pagsasalubong ng mga kilay ay hindi mapupuna dahil sa malaking sombrerong nakatakip sa mukha nito at gamitin mo ang kalabaw at kumuha ka uli ng isa pang karumata sa inyo. Tumaan ka sa kamalig at magsama ng 2 tao para tulungan kang ikarga na muli ang mga buko. Sabihin mong utos ko. Salamat, Chick. Nakahinga ng maluwag ang binatilyo at tumakbang patungo sa balikat ng kalabaw upang tuluyang ialis ang kahoy na nakabat dito. Hoy, bakit ang mga niyog mo? Ang iintindihin mo, kailangang pagtulungan yung dalawa ang pag-aw ng sasakyan ko. Awat ni Janice sa humakbang upang awatin ang binatilyo. Subalit nang pumitik ang buntot ng kalabaw, ay nahinto siya sa kanatatayuan and willed herself not to shriek. Bantulot na tumangala kay Jake ang binatilyo. Sige na, Poldo, utos ng binata. Magbadali ka at nang umabot ka sa bayan. Mabilis ang ginawang pagsampa ng binatilyo at tinapik ang kalabaw palayo sa lugar na iyon sa matinding galit ng dalaga. Isa ka pa, baling ni Janine sa lalaki. Kasalanan ng batang iyon ang pagkalubak ng kotse ko at dapat na pagtulungan niyong iahon iyon dito. Miss, ari ni Jake sa tono na puno ng iritasyon dahil sa pagsinghal niya. Saang anggulo ko man tingnan ay kasalanan mong nangyari. Bagyang palusong ang daan at nasa gilid na halos ang karumata at sumatsad na sa mga puno ng hindi siya dapat sumalubog. Agap ng dalaga. Hindi niya gusto ang tono ng lalaki na tila siyang sinisisi. Look what happened to my car. Muli niyang nilingon ang nakalubog sa putik na sasakyan. Huwag mo ko Inglesin at hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Hiisnap na bahagyang ikinapitlag ni Janine. Lalong nagalit. Wala siyang natatandang may nagsalita sa kanya ng ganun sa buong buhay niya. Huwag mo akong sigawan. Ikaw ang kanina pa sumigaw, ganti ni Jake. Nag-aalala ka sa kotse mo gayong higit na pinsala ang ginawa mo sa batang iyon. Nasira na ang karamatay may panganib pang malugi. Kariton lang iyon, ismid niya. Gustong sabihin kahit 100 kariton ay mababayaran niya. Kung ako sa'yo magpatawag ka ng tao at ipaahon mo ang sasakyan ko, magbabayad ako ng labor. Bagyang nilingkit ang mga mata ni Jake sa nang mamaliit niyang tono. Kung may tao mang darating, tinitiyak ko sa iyong hindi para tulungan kang alisin ang lata ng sardinas mo dyan sa putikan. Ani Jake na hindi itinago ang galit.
Hindi ko malaman kung saan ka kumuha ng kagagahan para dumaan dito, gayong para lang sa kariton at hayop ang munting kalsadang ito. Halos umusok ang ilong at maglabas ng apoy ang mga mata ng dalaga sa insulto. Hindi pinansin ang ginamit na pagtukoy sa kotse nila. Dahil sa kabila ng inis ay may bahagi ng isip niya ang sumasang-ayon sa sinabi ng lalaki. Nung kasabuhay niya na makapag-drive siya ng ganong mumurahing sasakyan, maliban sa araw na yun, masaning kita mga mata niya sa itinawag nito sa kanya. Hindi ko akalaing mga walang modo ang mga taga rito. At huwag mo akong tawagin gaga. Dito ako itinuro ng taong napagtunangan ko. Pas hindi ka lang pala gaga, mahina na ang pang-intindi mo. Anin Jake sa narinig na tono. Walang sino mang taga rito ang magtuturo sa iyong dito dumaan, lalo at alam na may sasakyan ka. She opened her mouth to relate until to close it again. She counted 1 to 10 para hindi sumabog ang pagtitimplay niya. Nasa estrangherong lugar siya at kausap ang impertinente at walang modong estranghero na nakikipagsagutan sa babae. Hindi siya nakatitiyak kung anong gagawin doon sa kanya kung sakaling makawala ang pagtitimpi niya. Itinuon ang isip sa instruction ng taong napagtanungan niya. May daan sa tabi ng arkong may nakasulat na Fuentebella Farm. Kumaliwa ka doon. Kumaliwa nga siya sa unang daang nakita niya pero wala siyang nakitang arkong may nakasulat na Fuentebella Farm. She inhaled sharply as thought. Hindi niya gaanong inisip ang instruction. Inakala niya ang unang kalyang nakita niya matapos ang mahabang biyahe ay yun. Kaya pala hindi niya makita ang arko. Muling tumaas ang dibdib niya. Medyo ginuginaw na siya sa pagkakatayo doon. Totoo namang mahina lang ang ambon at hindi sapat para mabasa siyang talaga pero malamig ang hangin kasama ito. At tanggalin mo iyang antipara mong. Maitim si Jake ulit sa patoyang tono. Wala namang sikat ng araw para magsuot ka niyan kaya hindi mo makita ang tamang daan dahil dyan sa suot mo. Muling tumaas ang dibdib ng dalaga sa isang matalim na paghinga, kasabay ng panlalaki ng mga mata. Noon lang napansing suot pa rin niya ang dark shades. Gamit niya yun sa simula pa lang ng biyahe, dahil mainit naman sa Maynila at kahit sa loob ng ilang oras na biyahe. Oh, nawalan ka na ng sasabihin, Miss Estrangherang walang konsiderasyon. Si Jake sa pananahimik niya. She cleared her throat. Pinalipas ang sinabi nito. If she doesn't consider little ay baka abutin siya ng hapon dito. Kung nasa Maynila sa iba ka ay pinadampot na ito sa kaibigang militar ng tita Emma niya. Patungo ako sa Cordero Farm. Tumawag ka ng mga tao para maiahon ang sasakyan ko. Utos niya pero sa sasakyan nakatingin at sa tonong bahagyang bumaba. Hindi malaman ni Jake kung tutuloy na magagalit o matatawa sa estranghera. Nagigipit na hindi pa rin matutong magbaba ng tinig at gumamit ng please. Sa itsura ng sasakyan hindi naman mayaman pero ang umastay tinalo pa si Ali. Ano kaya ang kailangan ito sa mga Cordero? Wala akong matatawag na tao sa bukid na ito dahil malalayo at abalang lahat. Sagot ng binata sa tonong abutan man siya ng hapon doon ay hindi siya tutulungang ihaw ng kotse niya. Bakit hindi ka lumakad patungo sa Cordero Farm at doon tumawag ng tao? Gaano kalayo iyon dito? Muling ang irritasyon sa tinik niya. I guess hindi mo ako dadalhin doon dahil sa nakikita ko'y napakamatulungin ng mga taga rito. Hindi pinansin ni Jake ang panuniya niya. Itinuro ang isang landas sa kanan na gawa sa apak ng tao. Diretsuhin mo yung landas na yan at patungo yan sa Cordero Farm. Pagkasabi no itinapik ng binata ang kabayo at pinihit pabalik sa pinanggalingan at pinatakbo ng matulin. Dapat iniwan ako ng napapikit ang dalaga sa matinding inis. Gustong mauga ng lupa sa bagsak ng mga paa niya. Pabalik sa kotse. Binuksan at kinuha ang shoulder bag at inilak ang lahat ng pinto at binaybay ang maliit na landas na itinuro ng estranghero. Pagaman nagpupuyos ang dibdib ay hindi maiwasan ang dalaga ang hindi humanga sa magandang paligid. Hundreds of coconut trees na ang nakakalinya at tila mga Westminster Guard ng Buckingham Place at may mga nakayuko sa kanyang nagdaan at tila siya si Queen Elizabeth. She giggled at the thought, pati ba naman mga nayot kung ano-ano ay ang nai-imagine niya. Patuloy siya sa pagtahak sa landas habang palingalinga. Umaasang anumang sandali makakakita siya ng bahay sa walang katapusang niyugang iyon. Hanggang sa makarating siya sa isang clearing na wala ang mga puno ng niyog at ang nahantad sa kanya ay walang katapusang mga damo. Mula raw na inatanawan niya ang bundok banahaw which she couldn't identify. Beautiful, marahang bulalas niya ng mapagmasdang bundok na dahil sa maulang panahon ay bighapang nababalutan. Nang fags, iniyakap niya ang mga braso sa sarili na wala na ang amon pero napakaginaw talaga para siyang nasa Baguio. Subalit malayo nang nalalakad niya at napapagod na siya. Wala siyang natatanaw ang isang bahay, palasyo man o kubo, at mukhang walang katapusan ang landas na tinatahak niya. Niyuko niya ang relong ipinagamit ni Emma sa kanya, isang ordinaryong relo, 12:30.
Oh dear, no wonder na kumakalam ng sikmuna na. Isang oras siyang naglalakad, walang pahiwating na nasa Cordero Farm siya.